Ito na ang pangalawa sa 10 video. Bakit kailangan mong magnegosyo? Pangalawang dahilan kung bakit mo kailangan magnegosyo para makabawi ka sa gastos bilang consumer. Ang iniisip ko, paano magkakaroon ng entrepreneurial mindset ang mga Pilipino? Mula kasi natutunan ko kung paano mag-isip ang isang tao bilang negosyante, sa lahat ng parte ng buhay niya magagamit niya na yon. Example, ang mga negosyante kasi nag-iisip kung paano kikita yung mga ginagawa niya. Ikaw, nag-iisip ka kung paano madadagdagan ang income mo. Sa pagninegosyo mo lang magagawa ng mabilis yun. At ginawan ko na yun ng video kung anong mindset ang kailangan mo para madagdagan ang income mo. Ang negosyante kasi ang iniisip nito hindi na ang sarili. Kasama na sa isipin niya yung mga susunod na lahi ng pamilya niya. Ano ba yung gusto niyang buhay bago mag-senior siya? Ano ba yung buhay na gusto niya para sa mga anak niya at sa magiging pamilya niya bago siya mawala sa mundo? Ikaw, nag-iisip ka kung paano mo matutulungan yung asawa mong walang trabaho at yung anak mong nag-aaral na kulang ang baon at bayarin sa school. Yung problema mo napakaliit. Baka iniisip mo lang yung asawa at anak mo. Yung may entrepreneurial mindset, pati pagkawala niya sa mundo, iniisip niya na yon. Dahil masyadong advance mag-isip ang mga entrepreneur. Kasama na buhay ng anak at yung magiging pamilya nito ang pinagpaplanuhan. Kaya yung simpleng problema mo kapag entrepreneur ka, mako-covered na lahat yon. Sa madaling salita, ang mga entrepreneur mag-isip laging advance, masyadong malayo. Kaya kung kumayod yung mga to, kung magtrabaho 12 hours to 15 hours per day, na may 6 hours lang natulog, ay si Elon Musk pala yun. Isang beses naglalakad ako sa bahay nun. Nakasabay ko yung pamangkin ko sa gate namin. Pinapabili yata siya nun ng sibuyas, kamatis o suka, basta pang sahog sa pagluluto ng mama niya. Yung mama niya ate ko yun. Habang naglalakad kami, may nag-flashback sa isip ko na ako dati yung laging inuutusan bumili sa tindahan nung ate ko. Ngayon, anak niya na. Ako kasi yung lagi dating inuutusan kasi ako yung bunso sa magkakapatid. Nagkaroon ako ng tanong sa isip ko na yung nangyari sa akin, nangyari din yun sa pamangkin ko na tagabili lagi doon sa tindahan. Tapos naisip ko, paglaki ng pamangkin ko, magkakapamilya din yon. Sigurado, yung uutusan niya na naman susunod na bumili doon sa tindahan, yung magiging anak niya na o yung mga pamangkin niya. Sabi ko, bakit ang ginagawa na lang namin ay bumili? Hindi ba pwedeng kami naman yung bibilhan ng tao? Yung binibilhan naming tindahan ng kamatis, sibuyas at suka, sabi ko, lugi ah. Hindi ko alam kung paano babawi sa tindahan na yon. Yung siya naman ang bibili sa amin. Matagal lang yung paikot-ikot sa utak ko. Kakaisip doon sa pangyayari na yon. Lumipas ang ilang araw, kakaisip ko kung paano babawi doon sa tindahan na yon. Sabi ko, sa iba na lang ako babawi. Yun yung naging mindset ko. Kaya naman ang title ng video na to, bakit mo kailangan magnegosyo? Ang sagot, para makabawi sa gastos bilang consumer. Consumer pala tayo. Sa Tagalog, mamimili. Bumibili, tagabili, puro lang bili. Ang dapat, kahit na consumer ka, dapat entrepreneur mindset ka din. Yung kinikita natin tuwing kinsenas at katapusan, ang nangyayari lang doon, nauubos kakabili. Walang bumabalik. Bago tayo magkapera ulit, hihintayin na naman natin dumating yung darating na sahod. E paano kung yung pera natin naubos na? Tapos yung sahod natin, 5 araw pa bago magkasahod ulit. Ibig sabihin, yung pera natin kinikita, puro lang palabas. Pero kung yung ibang pera mo, ginagamit mo na rin para makapagsimula ng negosyo, isa ka na din sa taong nagtitinda, tulad ng mga taong nagninegosyo sa lugar nyo. Yung mga ginagastos mo sa pagbili, kikitain mo naman yon doon sa mga product na binibenta mo. Ngayon, makakabawi ka na sa gastos. Example, sumahod ka, na malengke ka ngayon o nag-grocery ka ng worth 3,000 pesos, pang budget pang isang kinsenas nyo, halimbawa lang. E di nabawasan ng perang sinahod mo ng halagang 3,000 pesos. Yung binilhan mo, negosyo nila yon. Namuhunan sila, kaya dapat meron tubo. Halimbawa, ang puhunan nila niyan ay 1,500. Ang tubo niyan sa'yo ay 1,500 din. Retail yan kaya lahat ng binayaran mo sa kanila, halagang 3,000 pesos. E ngayon, negosyante ka na din. Babawi ka nga, di ba? Ngayon, namuhunan ka sa sinimulan mo negosyo ng 1,500 pesos. Tapos binenta mo din, gaya nilang mga nagninegosyo. Yung puhunan mong 1,500 pesos, dapat patubuin mo yan ng 1,500 pesos din. Para magkaroon ka ng total na pera sa business mo ng halagang 3,000 pesos. Ano ngayon ang nangyari? Yung tubo nila sa yung 1,500 pesos, nabawi mo rin. At kung makuha mo pa yung technique kung paano pabilisin yung tubo mo nung puhunan mo, yung buong 3,000 na gastos mo, maaaring agad bumalik sa'yo. Ano ang technique? I-technique mo, yung mga gastos mo, bantayan mo. Dapat nababawi mo din yan. Magbenta ka din gaya nila. Maging entrepreneur mindset ka para makabawi ka sa gastos bilang consumer. Okay?
Dahil umabot ka sa video na to, meron akong ginawang template. Dito mo isusulat kung magkano ang sinasahod mo. At isulat mo araw-araw yung mga pinagkakagastusan mo. Sa simula, ilalagay mo doon kung magkano yung sinahod mo. Tapos araw-araw naman sa kabila, ilalagay mo yung araw-araw mong ginagastos. Pagdating sa katapusan, ito total mo kung magkano yung gastos at yung natitirang sahod mo. At ipopost ko na lang din yun sa page para mabilis nyong makita. Okay?